In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Okay, muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron na naman tayong debate ngayon, June 12, 2021 at 8 p.m. Ang ating topic ngayon is napakaganda. Patutunayan ko na ang Trinity ay sang-ayon sa Biblia. Yung ating affirmative dito, si Fernando Camacho ng STA versus ang negative naman si Pastor Francis Chan ng End Time. Ang setup natin ngayon, gaya ng dati, meron tayong tinatawag na 5 minutes na salitan, vice versa lang, ganyan lang. So doon sa 5 minutes, pwede silang mag-present, magtanong, at mag-rebut. They can use yung 5 minutes nila kahit anong gawin nila basta sila na ang bahala. Or they can wave nga, pwede nga i-wave. So, simulan na natin. 5 minutes para kay Bro Fernando Camacho. Teka lang, ipapakita natin sa screen ng ating 5 minutes. At hindi na ako magwa-warning syempre. Okay, so 5 minutes para kay... teka lang. Ano muna pala? Pakilala muna yung ating mga debater. So, pakilala ka muna, affirmative. Yes, ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., na isa pong membro ng Seventh-day Adventist na sa panig po ng affirmatibo dito sa Paksang Trinity. Yun. Ang sa negative naman, pakilala ka muna, kapatid. Kapatid Francis Chan. Yun, that is Francis Chan. So, proceed na tayo. 5 minutes para sa iyo, Bro Fernando. Your time start. Pero bago yan, meron atang hangin sa kay Fernando. Ako sa akin. Ayan, meron pa? Ayun. So, 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Hangad ko sa gagawing programang ito ng pangmagkaibigang debate ay maitaas ang dakilang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. Ako po, mga kaibigan, ay tumatayo bilang affirmatibo sa paksang patutunayan ko na ang Trinity ay naaayon sa Biblia. At syempre, ang Trinity na aking dadalhin ay hindi Trinity ng kung sinong pananampalataya, kundi Trinity po na pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist. Kaya lahat po ng tanong na labas sa aming patindig ay i-reject lang po natin yan, at hindi po yan makakatulong sa pagiba sa aking pong ipipresent ngayon. Ano ba ang Trinity na pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist? Makikita po ninyo kahit diyan sa inyong website. I-type lamang po ninyo www.adventist.org/belief at makikita na rin ninyo diyan isa po sa aming pinaniniwalaan, yan pong Trinity. Sa panig po naming mga Adventist, hindi po kami masyadong mahigpit sa paggamit po ng terminong Trinity. Sapagkat mayroong mga ibang pananampalataya na medyo negatibo sa terminong Trinity. Kaya hindi kami masyadong mahigpit dito. Dalawang salita ang aming ginagamit kapag hindi Trinity, pwede rin pong Godhead.
Kaya kung medyo may allergy tayo sa terminong Trinity, hindi po yan makababawas sa aming pong paninindigan. Sapagkat yan naman pong salitang Trinity, yan ay isa lamang hiram na salita na ginawa tawag dito ay ginawa para kapag pag mahagip ninyo yung salitang yun, alam kaagad natin kung ano yung pinag-uusapang paksa. Yan. Halimbawa, narinig niyo yung Godhead, no? At syempre, ang pinapakita ng Godhead, yung pag-uusap tungkol sa Ama, Anak, at Holy Spirit, no? Same doon sa Trinity. Ayun, madali po nating ma-catch up, yan po ang aming paninindiganan diyan. Naniniwala kami na mayroong ikad na Diyos na ipinakikilala ng Biblia, na ito po ay binubuo ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Kung minsan, yan ay ginagamitan ng pangmaramihang term na Elohim. Dito po sa banal na kasulatan, mga kapatid, nais ko pong simulan ng ating pag-aaral buhat sa aklat ng Deuteronomy, na siyang lagi kong ginagamit bilang haligi o saligan ng aming paniniwala. Sa 4 ng Deuteronomy, ang sabi dito, "Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon." Sa bahaging ito, nais ko pong maunawaan po ninyo na yung salitang isang Panginoon doon sa huling bahagi, yan ay nasa terminong Iewa Echad. Kapag sinabi pong Echad, alam po ng bawat isa na nag-aaral ng Hebrew na yan ay mayroong dual meaning. Isa na tumutukoy sa solidong isa, at yung isa namang meaning tumutukoy sa composite unity. Kaya both side, absolute one at saka composite unity, yan po ay naka-insert sa kahulugan ng salitang Echad. Katulad nga ng lagi kong ginagamit na example riyan, yung pong nasa bilang 13:23. Mapapansin din po ninyo, Echad din po ang ginamit doon. Ito't aking babasahin. Pagdating nila sa kapatagan ng school, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasa ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng granada at igos. Gusto ko makita ninyo yung salitang isa, yung isang buwig. Ang ginamit po riyan ay Echad. Ito po ay tumutukoy sa pangmaramihan o isa na binubuo ng marami, isang buwig. Ganon din po. Okay, so yan po yung unang 5 minutes ng ating affirmative. So 5 minutes para kay Bro Francis. Pasok mo yung 5 minutes mo, bro. Okay, okay, simulan na ako, no. Isa-isahin natin yung mga nabanggit. Yung isang buwig. Wait lang bro. Hindi bro, wait lang bro. Bro Fernando, meron pa ding parang hangin, hindi ko alam. Yan. Na-record ko. Proceed. Okay, so yung tinutukoy na isang buwig, ang nagparami doon sa ubas hindi yung isa kundi yung buwig. Yung isa hindi tumutukoy sa ubas. Yung isa tumutukoy sa buwig. One cluster of grapes. So yung isa pa rin. Yung Echad, isa pa rin. Numerically 1. Hindi siya, yung pagiging composite niya, hindi galing sa Echad, galing sa another words, like cluster. At meron pang ibang ginagamit ng Echad as one army. They become one.
Hindi yung one ang may kasalanan, ang may dulot nun na para maging marami siya o composite siya. Kundi yung ibang salita. Yung as one army, as one ano. Ang mga Hudyo, hindi nila unawa na tatlo siya. Parang mas malalim pa yung mga Kristiyano, no? Pero noon ang mga Hudyo, ang paniwala nila sa Diyos isa, katulad din ng Muslim, katulad din ng ang original Christians, ganun din. Kung babasahin natin ang New Testament. Pero sa Old Testament, syempre marami nang kino-quote ang mga Trinitarians para sabihin tatlo sila, no? Hindi siya explicit, yan ay interpretive. Para sabihin tatlo sila, interpretation ng tao yan. Kaya napakaraming talata, hindi natin maubos ngayon. Pero yung isa, ituloy ko yung interpretation ng ICAD sa mga Trinitarian scholars ngayon. So, yung composite one, hindi lang yan ang paliwanag nila. Meron pa silang definition dun sa one. Ewan kung sasang-ayunan to ng Sabadista. Pero ang turo ng scholars ngayon, yung one God, hindi numerical one God. Kundi yan ay one in unity. Nagkakaisa. So, tatlo sila, pero nagkakasundo sila, nagkakaisa sila. So, yan din yung oneness nila. Yung pagiging isang Diyos ay nagkakaisa. Ito pa. Yung pagiging one nila, yun ding nature nila. Ang turo ng Trinitarians, kunwari, isang lahi ako, Pinoy. Ang Pinoy tayo, Pilipino tayo sa Pilipinas. So, isang bayan tayo, isang lahi tayo. So, yung Diyos ngayon ay parang lahi, no? Isang lahi sila ng Diyos. Isang nature sila ng Diyos. Hindi sila one in number, kundi one in nature. So, maraming paliwanag yung pagiging one. Isa na yung composite one. One na may cluster sa loob na tatlo sila. Meron ding one sa pagkakaisa. Meron ding one in nature. So, lahat yan ay pandaraya. Masusupa yung mga Stargate ancient aliens na yung Diyos ay marami. Pati yung definition ng Elohim. Ang definition nila sa Elohim, marami sila nandun. Pero balik tayo sa Hudyo na may-ari ng lengguwahe na yan. Hindi ganyan ang unawa ng mga Hudyo eh. Kung kahit sa Trinitarian commentaries, inaamin nila na yung Elohim, hindi siya plurality of persons. May plurality of majesty, plurality of nature. Yan ang unawa ng Hudyo. Pag tinawag na Elohim, may plural nga yung Elohim, pero plural sa majesty niya, sa nature niya, sa grandeur niya, sa attributes niya. Yan yung plurality ng Elohim. So, ang plurality ng Elohim, yan yung ginamit na interpretation. Ngayon, hindi ko lang na lista yung mga verses, pero sasabihin ko na lang as a general statement, check nyo na lang. Yung Elohim nagamit din sa ibang bagay, pero yung nagamit din yung salitang Elohim sa ibang Diyos-Diyosan, nagamit din sa tao, no? Kay Abraham, nagamit din sa anghel na nag-theophany. Nung nagamit yung salitang Elohim sa ibang bagay. Okay, so that is 5 minutes para kay Francis Chan sa ating first round. Dako tayo sa second round. Bro Fernando Camacho, 5 minutes para sa'yo, bro. Paki-unmute muna. Ayan. So, okay. 5 minutes para sa'yo, bro. Go. Okay. Magtatanong muna ako kay Pastor Francis Chan. So, ang una kong tanong, doon sa bilang 13 verse 23, yung salitang ikhad. Ano po yung kapatid na Francis? Yan po ba ay nangangahulugang solidong isa?
Nakamute yata si Pastor. Oo, sige. Oo. Sa Numbers 13, ano yan? Numbers 13, 23. 23. Basahin ko lang. Yan po ba ay solidong isa ang binabanggit ng salitang isa? And they came unto the brook of Eshcol and cut down hence a branch of one cluster of grapes. They bear it upon a staff, and they brought off the pomegranates and the figs. Yung one cluster of grapes, yan ay numerical one yun nandyan. Numerical one. Yung tinutuko kasi niyang one, yung cluster. Okay. Isang buwig. Okay, sorry. Okay, next question. Pamilyar po ba kayo sa pagkakagamit ng Hebrew grammar kapag ginagamit yung solidong isa tungkol sa terminong isa? Dito lang tayo sa English kasi hindi ako magaling sa Hebrew. Ang dito sa one cluster of grapes, malalaman mo pa lang sa grammar na ang tinutukoy niyang one yung cluster. Sa Hebrew, hindi ako nagdududa, yun din na tinutukoy niya. Okay. Tinutukoy niya one yung cluster, hindi niya tinutukoy one yung grape. Yan yung misinterpretation na parang one ay composite dahil diretso sa grape. Hindi yan diretso sa grape, one cluster, isang buwig. Okay. Next question. Iwanan ko muna yan. Doon po tayo sa sabi po ninyo yung ang banggit nga ninyo, original Christian, ano? Familiar po kayo sa Didache? Parang narinig ko na, pero nalimutan ko yung ano. Parang discussion yung ibig sabihin yan eh. Okay. Sa tingin ninyo, ano ang paniniwala ng Didache? Mayroong tatlong magkakaibang persona o solidong isa lamang ang bilang ng persona ng Diyos? Yung article na tinatawag na Didache, hindi ko na maalala kanino yun eh. Pero yung article na yan, hindi ko rin alam yung laman. Okay. Hindi ko na maalala yung laman. Oo. So sabi niyo familiar kayo sa Didache, no? Narinig niyo. Okay. Mga ilang taon, mga kailan na isulat ang Didache sa inyong pagkakadinig? Hula lang yung Ante-Nicene Father. Okay. So, proceed na po ako. May ilang minuto pa ako, kapatid na, Russia. Ouch, 1 minute. Okay. So, sige, gagamitin ko na yung 1 minute, Kaya mga kapatid, hindi ho totoo yung sinasabi ng atin pong kausap na yung bilang 13:23 ay tumutukoy sa solidong isa. May rules ang mga Hebrew na kapag tutukoy sila sa solidong isa, para walang agam-agam, ang gagamitin ho nilang term diyan ay yung salitang sa wikang Hebrew, o di kaya yung rak, o kaya yung salitang lebadad or livid, o di kaya yung giloni, o kaya yung yahid, or meron pang isa yung levadu. Kaya lang dito, mapapansin natin, hindi ito ang ginamit sa dinami-dami ng mga single meaning. Bakit ang ginamit? Yung dual meaning pa na ikhad. Kasi nga, ang implication niyan, mga kaibigan, mga kapatid, talagang ang tinutukoy po diyan pangmaramihan. Siguro hindi lang alam ng atin pong pastor ng isa sa mga halimbawa ng ikhad, isang barangay, isang family, at isang sakong patatas. Ganyan po ang meaning po niyan. Kaya ho, doon sa bilang 3:73, ang ginamit isang buwig. Kasi nga isa yun sa kanyang tamang pagkakagamit. Okay, so second round ng ating negative. 5 minutes para sa iyo, bro. Francis, pasok. Ang salitang isa, hindi mo na kailangan ng mga fancy Hebrew para maintindihan. Hindi yung salitang isa yung nagparami. Isang barangay, isang sakong patatas, isang buwig.
very obvious naman eh, kahit sinong common sense na tao sa grammar, yung isa doon, hindi yung patatas, hindi yung ubas. Ang isa doon yung buwig. Common sense lang naman yan eh. Madali lang, kahit nga mga Hudyo, hindi sila naniniwala pag sinabing isang Panginoon maraming Panginoon nasa loob. Maliban, magdagdag ka katulad ng buwig. Di ba? Isang pulutong ng mga Panginoon. Di ba? Kailangan mo kung ipapareho mo yan dyan, maglagay ka ng ibang word. Kasi, hindi yan diretso isang patatas o isang ubas, tas marami pala yung laman na loob. Isang buwig yun eh. Buwig yung tinutukoy na isa. Isang pamilya yung tinutukoy na isa. Hindi tao. Di ba? Isang barangay. Hindi yung mga bahay-bahay sa loob ng barangay, kundi yung barangay ang tinawag na isa. So tama yung mga example ninyo, pero yung unawa na lang kailangan dito. Saan na-apply ang salitang ekad? Pag chinik mo yung ekad sa Strong's Concordance, marami siyang tinutukoy na singular in number. No? Ito naman, sinabi mong composite, marami ang laman nun. Unawain nyo, laging merong other words para magpakita ng dami nun. Tulad ng buwig. As one army. The whole camp as one army. Yung, of course, marami pang silang pangangatuwiran sa ganun. Saka kung napasukin yan pag ginamit mo. Pero dito lang tayo sa isang buwig. Yung isang buwig, isang barangay, isang pamilya, isang sakong patatas, pareho nga lang yan. No? Yung tinukoy isa yung sako. Yung tinukoy na isa yung pamilya. Yung tinukoy na isa yung barangay. Okay? So, yung Hudyo nga, walang unawa na maraming Panginoon eh. Yung Judaismo tinutukoy ko hindi yung na-corrupt ng Hudyo. Yung Hellenized na Hudyo. Yung Hudyo na original sa kanilang relihiyon, hindi sila nagtuturo ng 3 o higit pa or kahit 2. Pag sinabing isang Panginoon, Deuteronomy 6:4, isa lang talaga. Parang shahada ng Muslim yan eh. Na isa lang ang Diyos. So, ganito rin dito. Yung original na Christianismo, pag-usapan natin. Yung pinakamagandang bata, yan nasa New Testament. Old Testament and New Testament. Bago pa dumating yung mga Didache, Ante-Nicene epistles, yung mga nakasulat sa Bible, iisa lang ang Diyos, yung Ama, ang Panginoong Hesukristo. Yan ang madalas nyo mabasa. Sa Lumang Tipan, yung iisang Diyos, maraming banggit yan, na wala siyang kasama, wala siyang katabi, nag-iisa siya. Sabi niya, maliban, dagdagan ng interpretasyon, hindi totoong nag-iisa siya, 3 sila pag sinabi niyang isa. Para mas marunong pa yung tao doon sa nakasulat. Ngayon, meron din silang i-quote sa Lumang Tipan at Bagong Tipan para sabihin 3 siya. Tulad ng Isaiah 48:16. No? Sinugo ako ng Panginoon at ng kanyang spirito. O di 3 na. Di ba? Yung Panginoon at yung kanyang spirito, 2 personang Diyos. Tapos yung nagsasalita, si Kristo. Mga interpretasyon yun eh. Kung kukunin nyo yung context, dito lang muna tayo sa Isaiah 48:16. Kung kukunin nyo yung context, pwede ang propeta magsalita in the first person of God. Pwede rin, tapos bigla siya magsasalita in the third person of God. At napakarami yan, hindi lang sa Isaiah, pati sa Psalms. So, yan ang hindi napansin. Okay? So, kung isa-isahin ko yung mga ebidensya ng Trinity, napakarami. Pero sikapin natin ngayon, no? Alin ang gamitin natin una? Hebrews 1:8. Ito, Hebrews 1:8. Ginamit to ng mga Trinitarian para sabihin na tinawag ng Diyos Ama yung anak na Diyos. Okay? Ito yung interpretation nila dahil yung buong Hebrews 1 na yan, lahat yan salita ng Diyos in the first person. Kaya pagdating sa verse 5, totoo naman, Diyos ang nagsalita. Ikaw ay aking anak, sa araw na to pinanganak kita. Quote yun ni Pablo sa Psalms. Pero pagdating sa verse 8, siyempre ang interpretation nila, Diyos pa rin ang nagsasalita. Kaya ang iyong luklukan o Diyos, yung Diyos Ama pa rin ang nagsasalita. Sinalita niya sa supposedly Diyos anak. Okay, so dako tayo sa ating third round. Bro Fernando Camacho, proceed ka sa iyong 5 minutes.
Okay? So, represent na lang po ako. Okay? So, dito mga kaibigan, itutuloy ko yung aking presentation. Alam mo ninyo mga kaibigan, hindi tayo mas marunong sa Biblia. Ang kailangan ho natin, susunod tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hindi ho yung Biblia ang pinasusunod natin sa gusto nating mangyari, katulad ng ginagawa ng negatibo. Maliwanag ho na binabanggit dito doon sa halimbawa na nga yung bilang 373. Talagang ito tumutukoy doon sa buwig. Bakit? Kasi nga ang ginamit ikhad. Yung buwig binubuo ng marami na bahagi. Katulad ho ng ating Panginoon. Ikinapit ito sa ating Panginoon doon sa 6:4 ng Deuteronomy sapagkat ang Panginoong Diyos binubuo kinalalam na ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Ito ang hindi maunawaan ng negatibo. Kasi nga, kung ang tutukuyin ay walang maraming membro, dapat ang ginamit nga dito yung mga terminong yakid o di kaya yung rach, libid, or giloni. Kaya lang, hindi ito ginamit. Ang ginamit po ay salitang ekhad. Mas marunong ba tayo sa manunulat ng Biblia? Hindi ho mga kapatid. Susundan lang natin kung ano yung iniisip nung manunulat. Ang tawag dyan, Hebraism. Na hindi yata batid ng ating pong kausap. Ngayon, sabi niya po, bago pa daw dumating ang Anti-Nicene Father, nahuli pa rito yung binabanggit ko doon sa tawag dito sa didakhe. Maliho mga kapatid. Ang didakhe, katulad nga ng narinig natin kanina, yan ay hula-hula lamang niya narinig. Wala talaga siyang sapat na kaalaman. Ang didakhe po ay naisulat sa pagitan ng 65 AD hanggang 120 AD. Kasabayan po ito ng mga sinusulat ng mga apostol. Ito po ay mga contemporary writings ng mga apostol, itong didakhe. At sa loob ng didakhe, dito po makikita po ninyo na talagang doktrina nila na mayroong Ama, may Anak, may Holy Spirit na magkakaibang persona. Yan. Kaya maliho yung hula-hula ng ating kaibigan. Ito mahirap kapag hula-hula. Sa halip na sumunod sa pamantayan ng Biblia, sa kanyang sariling konklusyon. Ngayon, doon sa Isaiah 40, doon muna, sa Hebreo 8:1, pagtayo ho mamaya ng negatibo. Sagutin po niya ito. Ito bang 1:8 ng Hebreo? Ito ba ay ito ba ay accusative? Ito ba ay vocative, Ito ba ay nasa genitive case, Sagutin po mamaya sa atin kung anong case ang ginamit sa Greek ng Hebreo 1:8. Kasi mahirap kung ang babasahin lang natin puro Tagalog, puro English. Limitado ang mga saling ito. Kaya bumabalik tayo sa Hebrew at sa Greek. Kasi doon natin mahahalungkat, may mga special na meaning sila, may mga special cases na dapat nating maunawaan. Ngayon, sa pagtayo huli ng negative, nais kong ipaliwanag niyang Isaiah 48 na kanyang binasa, 12, 13 hanggang 16. Pagdating sa 16, pakibanggit ho, Mr. Negative, ilang taludturan mayroon ang Isaiah 48 verse 16? At ano ang rules ng Hebrew pagdating sa pagkakagamit ng mga taludturan? Ayan aabangan ko ho yan mga kaibigan, mga kapatid. Bakit binabalik ko doon sa biblical languages? Kasi yan po ang magbibigay ng liwanag sa atin. Katulad na sinasabi ko, tayo ang susunod sa sinasabi ng Biblia. Hindi ang Biblia ang pasusunod natin sa ating interpretasyon. Katulad niyan, wala pa lang nalalaman sa biblical languages. Mananangan lang tayo, dito sa mga
English at sa Tagalog. Maliligaw ka niyan, kaibigan. Dapat babalik ka sa biblical languages kapag mayroon tayong dapat balikan. Yan ang tamang proseso ng pag-aaral. And study, gamitin natin yung systematic na study ng tinatawag na Hebraism. Okay, 5 minutes para kay Bro Francis. Pasok mo yan. Meron po akong tanong, kapatid na Camacho, hello? Hello? Sige Hello? po. Opo Ang po, tanong ko, nakikinig po. Sinabi ba ng Didache na may 3 persona sa isang Diyos? Yes or no? Ipinakikita po ng Didache na mayroong 3 persona na binubuo ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Ang tanong ko po, letra por letra ba sinabi ng Didache? 3 persona ang isang Diyos. Mr. Moderator? Yes, Mr. Moderator, sinagot ko na po yung kanyang categorical. Iba po yung nagpaliwanag po kayo eh. Ang tanong ko lang po, yes or no. Letra por letra ba sinabi may 3 persona ang isang Diyos? Okay. Hindi siguro ninyo narinig. Sabi ko nga po, hindi ninyo mababasa katulad ng inyong iniisip. Kasi ang binabanggit ng Didache, mayroong Ama, Anak, and the Holy Spirit na magkakaibang persona. Sige. So, ganito po. Ibig pala sabihin, hindi pala letra por letrang nakasulat, may 3 persona sa isang Diyos. Kailangan maunawaan mo na lang. Interpretation mo lang yan, di ba? Okay, dito tayo. Hindi po. Sandali. Sumasagot po kasi tanong ninyo yan eh. Hindi yan tanong. At ako masasabi kong... Ito yung pangalawa kong tanong. Yung mga Hudyo, ba, marunong doon sa mga sinasabi mong Hebraic languages? Marunong po ba sila nung ginawa nila yung lumang tipan, sinulat nila? Marunong po ba sila dyan, yung mga nabanggit nyo? Marunong yes, ba? Sir. Okay. Yes, sir. Talagang kaya dapat susunod tayo sa panuntunan nila, hindi sa panuntunan ho natin. So may paniniwala po ba yung Hudyo ng Trinity? Naniniwala po ba sila na ang iisang Panginoon ay 3 persona, Ama, Anak, Espiritu Santo? Meron ba silang ganung unawa? Meron. Yes, sir, meron. Paniniwala ng Judaismo, 3 sila. 3 silang persona ng Diyos. Kung Judaism, ito sagot. Maliho yung paniniwala ng ibang Judaism sa panahon natin ngayon. Ang tamang paniniwala, yung sinaunang Judaism, na kung saan isinusulat din ni Moises at ng mga apostol, yung tungkol sa kadyusan. Naniniwala sila na mayroong 3 persona sa isang Diyos o sa ikad na Diyos. So, dito sa Lumang Tipan, meron po ba kayong commentary ng mga Hudyo? Siyempre, alam mo na yung mga commentary, di ba? Talmud, Haggadah, etc. Meron ka bang mababasang commentary na ang Diyos ay 3 persona? 3 sila? Meron ka bang mababasa sa mga Hudyo na commentary? Ngayon, wala akong hawak kasi on the spot debate ito, pero pwede kong ihanda yan sa mga susunod dating debate. Sige, hindi bali. So, ganito po. Ang mga Hudyo, sa Judaismo, yung mga aktibo sa Judaismo hindi na-convert ng Kristyanismo. Yung mga Hudyo na original sa Judaismo, minsan galit pa nga sa Kristiyano, hindi sila naniniwala 3. Hindi sila naniniwala na katulad ng corrupt na Kristyanismo ngayon na may 3 persona ng Diyos, na 3 sila nag-uusap-usap doon sa taas. So, para lang sa information, pwede kayo magtanong sa mga Hudyo, no? At kahit commentary, di ba, sabi ko, corrupt na yung mga Hudyo ngayon, di baka mayroon silang commentary kasi lahat ng paniniwala nila, sinulat nila sa napakaraming commentary. Okay, magpapatuloy na ako. Dito sa taludturan, ano po sa English yung taludturan, kapatid? Hello? Yes, meron, ito, yung ibig sabihin ng taludturan, tinatanong ko. Assignment niyo po yan. Dapat po kayo sasagot po niyan. Ano po sa English yung taludturan? Ano po sa English yung taludturan? Kayo nga po ang ano po niyan, sumagot. Hindi nyo alam ang English niya. Sige, nibali. So, dito sa Isaiah 48, kung tinatanong sa akin ilan ang taludturan, tinatanong ko lang sabihin sa akin na huwag mo sa akin na hindi ko alam. Tinatanong ko yung English, kung hindi mo masagot, okay lang. Ang unawa ko sa taludturan yan ay yung mga
yung mga pause doon sa verses, at hindi lang verse, but sa mga verses, yung mga quit doon. It doesn't matter kung ilan yan. Ang punto, pag binasa mo yung context niya, makikita mo, ang propeta minsan nagsasalita in the first person at in the third person of God. Yan, ganun lang kasimple yan. Ngayon, i-check mo na lang yan, di ba? Ngayon, pwede maikli ang oras natin eh. Hebrews 1:8. Sabihin natin, yung accusative, vocative, hindi marunong sa malalalim na ano ng English, no? Okay, so mukhang umiinit na ng konti, no? At napakaganda. 5 minutes ulit kay Bro Fernando Camacho. I think this is the 4th stage. At meron tayong time limit kanina. I think 6 lang ata kayo. Hanggang 6 lang ba kayo? 6 stage? Tag-anim po. Tag-anim. Okay. So po this is the kaya nga 6 hanggang stage lang. 6 stage. So this is the 4th stage. Bro Fernando, 5 minutes para sa iyo, bro. Time start. Okay, kapansin-pansin mga kaibigan, ano? Kiniklear sa atin yung taludturan, yan po ay assignment natin. Pero gusto ko talaga makita pa rin, ano? Sige, bibigay natin. Yan po ay paragraph, no? Paragraph sa English. Ilang paragraph mayroon diyan sa Isaiah 48 verse 16. At ano ang rules ng Hebrew pag gumagamit ng mga paragraph? Ayan, para gusto kong makita ano ba yung kabatiran ng atin pong kausap tungkol dito. Ano ho? Okay? So, iiwan ko ulit assignment po yan, nasasagutin po niya. Isa pa ulit sa hindi niya sinagot, yung Hebreo 1:8. Anong case ang ginamit sa Greek? Ano? Yan. Kasi hanggat hindi ito mabibigyan ng linaw, hindi maititibag ng ating negative yung pananayuan ng affirmatibo na ang Trinity ay biblical. Ngayon, meron mo siyang inilulusot sa atin yung didakhe, no? Ang gusto niyang mabasa, yung iniisip niya. Ano? Yan, yung iniisip niya. Ngayon, ito po panibagong assignment, ano? Yan. Kailan lumitaw yung tinatawag ninyong mga commentaries ng tawag dito, ng mga Hudyo? Mas nauna pa ba yan sa didakhe o nahuli yan sa didakhe? Ayan, no? Sagutin po mamaya ng negative side, no? Kasi importante po yan no? Naakala niya makakapamunto siya sa bagay po na yan, no? Nauna ba yung mga commentaries na yan dito sa didakhe o nahuli yan kaysa sa didakhe? Okay? So, aabangan ko po yan, ano? Yung pagkakagamit niya ng mga commentaries na yan. Actually, marami yan May mga misdras dyan, may halaka, may hagada, ano? Merong mga Talmud dyan, may mga Talmud, Mishnah, may Gemara, yan, binanggit ko na isa-isa, no? At merong pang Tosefta yan, no? So, nauna ba ito kaysa sa didakhe na nagsasabing mayroong talagang 3 individual na persona na tumutukoy sa Diyos? Ayan, kapag magbabasa tayo ng mga article, huwag yung ating iniisip ang ilalagay natin doon, kundi yung kung ano yung sinasabi ng article, yun ang ating susundan para hindi tayo manghuhula. Ano ho? Yan. Then sabi niya, no? Katulad lang daw ng Muslim, ano? Na isa yung paniniwala sa Diyos. Mali ho, sapagkat yung tinutukoy sa bilang ng Diyos doon sa 4 ng Deuteronomy, Echad. Ang sa Muslim, Ahad. Magkaiba yung Ahad at saka Echad. Yung Ahad, solidong isa. Samantalang yung Echad, mayroong dual meaning na hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya akala ng negatibo na igigiba niya. Pero ang totoo mga kapatid, hindi ho niya naigigiba yung atin pong pinanindiganan. Kaya nga meron nagbibigay tayo ng assignment. 3 na po yung assignment niya, no? Na kinakailangan pong sagutin po niya ito, no? Kasi hindi niya matitibag yung ating pananayuan. Bakit? Isa ito sa pundasyon ng ating pananampalataya. Ngayon,
Yung bang sinaunang Judaism naniniwala sa Trinity? Yes! Kaya nga sabi ko, iba yung Judaism sa panahon ngayon, iba rin yung Judaism sa panahon ng Old Testament. Magkaiba sila. At yung pagkakagamit ng Hebrew, may sarili silang rules. Hindi yung kung ano lang yung maisip natin. Susunod tayo doon sa kanilang sinasabi. Kaya hindi po matatawag na Fancy Hebrew po 'yan. Yan po ay pag-uugat, paghahalukay, nag-e-exegete tayo ngayon. Ang ginagawa kasi ng negative ay exegesis, dapat ini-exegete natin, kaya bumabalik tayo doon sa original Hebrew language, kaya nga marami sa ating mga pastor ngayon talagang mayroon silang subject na biblical Hebrew. Yan, mayroon silang pag-aaral na biblical Greek. Yan, kasi nga mahalaga ito sa pag-aaral ng Biblia, kaibigan. Yan. So, ano pa yung mga binanggit niya dito? Yung nature, kanina yung nature, narinig natin, Akala niya kapag sinabing nature, parang tumutukoy ito sa isang lahi, yan, sa isang sa isang, parang ganun pinatutunog niya, Pero hindi ho, kapag sinabi ho nature, sa pananaw po naming mga Adventist, ito po ay tumutukoy sa kanyang kalikasan. Ano ba likas niya? Pagiging Diyos. Sila bang tatlong persona? Iisa ba ang kanilang likas? Yes, iisa likas nila. Pareho po silang nasa kalikasang Diyos. Diyan po natin uunawain yan. So, at syempre, yung salitang Elohim, yung salitang Elohim, totoo yan, ginagamit din yan sa tao, ginagamit din po yan sa mga namiminuno, pero pagdating sa ating Panginoon, ginagamit din po yan, at dapat nating unawain na may rules din ang Hebrew para ito ay maging kahulugan plural at singular. Time na. Okay, so for the fourth stage na ating negative, pasok mo yung 5 minutes mo, bro. Bro Francis, go. So, sabi niya, itong mga Hudyo, dati raw Trinitarian, ngayon lang hindi. Ngayon, ang pinakamaganda, ay mayroon talagang turo, yung Hudyo, sinauna, tinutukoy, lumang tipan, ibig sabihin commentary na yung pagkukunan niya, na ang Diyos ay tatlong persona. May tatlo silang divine beings na nag-uusap-usap. Yan ang kailangan mabasa sa turo ng mga Hudyo. Okay? Pag sinaturo ng Hudyo, yung talagang Judaismo, Ngayon, marami naman siya nabanggit na commentary. So at least meron dun na tatlo sila. Okay? Ngayon, ito na nga Hudyo ang may-ari ng kasulatan. Wala pa ako narinig sa kanila. Against nga sila sa Trinity na interpretation. Okay? Ngayon, sabi niya may dual meaning daw yung ekad. Ngayon, hindi dual meaning yung yung Numbers 13:23. Hindi yan yung pangalawang meaning na marami siya. Isa pa rin siya . Wala naman tututo na isang buwig. Bakit na i-ignore yan? Hindi naman isa yung ubas . Ang isa yung buwig. Hindi pa rin nakukuha, kung isa yung buwig, hindi yan ibang klaseng ekad. Yan yung normal na ekad na one in number. Maraming ekad sa Bible. Pag chinek mo yung Strong Concordance, yung gamit ng ekad, puro numerical 1. Ito nga Numbers 23:13 at Numbers 13:23. Numerical 1 to . Kasi yung buwig ang tinutukoy . Okay. Ngayon, dito tayo sa hindi yung iniisip niya ang dapat, ang iniisip niya, ang hinahanap niya kasi sa didache. Ang iniisip ko lang naman, kung totoo yung sabi na tatlong persona sa isang Diyos. Pero kung nabanggit lang yung Ama, yung Anak, Espiritu Santo, kahit bagong tipan, meron nang nabanggit . Kung meron nang nabanggit sa bagong tipan na Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi mo na kailangan ng didache para sabihin na may Ama at Anak, Espiritu Santo. Kahit ako, hindi ako tumututol na may Ama at Anak, Espiritu Santo . Ang hinihingi ko, katulad ng interpretasyon ng Trinitarian, ibig ba sinabi ba ng didache na may tatlong personang Diyos?
Di ba? Yung bawat isa sa persona, Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo, Diyos, sila ay magkakaibang persona, sila ay, kung hindi letra por letra sinabi yan, yan naman ang paniwala ng Trinitarian, hindi letra por letra sinabi yan, hindi mo na pwede gamitin yung didache para sabihin na yan ang sabi dun. Unawain mo na lang. Di ba? Di pareho rin sa Bible, hindi rin nakasulat yung tatlong persona, isang Diyos, basta paniwalaan mo na lang kasi yan ang ibig sabihin ng nakasulat. Kung isa-isahin natin nakasulat, hindi yan ang sinasabi. Dito tayo sa Hebrews 1:8. Hindi ko na kailangan yung vocative, accusative. Common sense lang. Ang Hebrews 1:8 ay hindi original dyan nagsimula sa Hebrews. Kinote ni Pablo yan. Kaya sabi ko kanina, maraming quote si Pablo sa Psalms, hindi lang isa ang pinag-quotean niya. So meron siyang quote na ang Diyos nagsasalita in the first person. Meron din siyang quote na ang Diyos binanggit in the second person at in the third person. Yan ang di niya na-realize. Galing sa lumang tipan, ang Hebrews 1:8. So, yung pinagkunan niya sa lumang tipan, nung Hebrews 1:8, yan ay galing sa Sons of Korah. Yung mga awit ni David. Na meron doon pinupuri ang hari, meron doon pinupuri ang Diyos, no? Tapos binanggit pa na yung luklukan, yung setro ng katwiran, at pinahiran siya ng Diyos, higit sa ibang mga kasamahan niya. Sundan natin ang Trinitarian version kung akma ba sa Bible. Sabi sa Hebrews 1:8, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is a righteous scepter of thy kingdom. Sa Hebrews 1:9, because thou hast loved righteousness and hateth iniquity, God, who is thy God, hath anointed thee with an oil of gladness above thy fellows. O ito, kung Diyos Ama, kinausap yung Diyos Anak. Kung kinausap ng Diyos Ama yung Diyos Anak, hindi lang tatlo ang Diyos. Hindi lang tatlo ang Diyos. Time. Yan. So, ako tayo sa ating fifth stage. At since anim nga lang, this is last two stage, no? At bibigay ko ng 5 minutes si Bro Fernando Camacho. Again, bro, 5 minutes para sa'yo. Go. Okay, sa aking pangalawa sa huli. So dito mga kaibigan, pilit niyang inilusot yung pong didakhe. Na kung mo nabanggit yung Father, Son, and Holy Spirit, parang hindi na daw tumutukoy doon sa tatlong persona ng isang Diyos. Maliho, mga kapatid, no? Yun po ay isa lamang pamimilipit sa sinasabi ng didakhe. No? Tanungin nun ninyo yung mga nagbabasa ng didakhe. Marirealize ninyo na talagang Trinitarian doctrine po ang mga apostol, no, yung talagang lingkod ng ating Panginoon. Ngayon sabi niya, meron pa siyang sinabi, no? Sinabi ko raw po dati raw Trinitarian, now hindi na. Wala naman ako sinabing ganito. Strawman argument ito, mga kaibigan. Ang sinasabi ko, yung mga Judaism noong araw, talaga mga Trinitarian yun. No? Iba yung Judaism ngayon. Hindi ko sinasabi na dati Trinitarian sila, ngayon hindi na. Hindi po sinasabi ko, iba ang Judaism ngayon kaysa sa Judaism during the time. No? Sana po ay maintindihan natin yan. Then doon sa Hebreo 1:8, wala na daw, hindi na daw kailangan yung vocative, no? Yung accusative, kumbaga gano'n, no? Sapat na raw, parang sapat na yung common sense, no? Kung lahat na lang idadaan natin sa common sense at di na tayo tatakbo doon sa biblical languages, maraming maliligaw ng pananampalataya ngayon tulad ng pagkaligaw po ng end times. Bakit? Panay hula, panay common sense, maliho. Diyan po sa Hebreo 1:8, yan ay nasa vocative form, vocative case po yan. Ano ibig sabihin ng vocative? No? Direktang sinasabi sa anak na yung anak ay Diyos. Kaya kung yung
Ama ay Diyos, yung anak, Diyos din. Kaya nga ginagamit natin yung salita nga echad. No? Kasi nga, binubuo sila ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Kaya dito makikita natin, vocative form ito kahit yung pinaghanguan niya ni Apostol Pablo, hinango niya doon sa lumang tipan, vocative form din po yun. So ito yung hindi naiintindihan sa atin. Akala ng negative, kumakampi sa kanya Hebreo 8, hindi po kampi ito sa Trinitarian doctrines. Bagamat ang pinag-uusapan dito ama at anak lamang. Pero maliwanag na binabanggit dito dahil vocative case, nasa vocative form ang pagkabanggit, iba ang pagiging Diyos ng ama, iba ang pagiging Diyos ng anak. Yan ay tumutukoy sa kalikasan nila bilang Diyos. Yan, kaya hindi ho natibag Then, yung Isaiah 48 verse 12 to 13, hanggang 16, assignment ito, hindi rin po sinagot. Bakit? Kasi pag sinagot niya ito, at makita niya sa Hebrew grammar, sa Hebrew syntax, na kapag gumagamit ng mga taluturan, ang ibig sabihin nun, may ine-emphasize ang ating Panginoong Diyos. Masusukulo siya rito Siya unang gumamit ng Isaiah 48, 12, 13 hanggang 16, hindi niya lubusan naintindihan kasi nga sapat na common sense. Malihong pananaw po yan. Then, inuulit-ulit niya yung ikad, tumutukoy daw sa buwig. Sabi ko nga, yes, tumutukoy siya sa buwig. Bakit buwig yung kanyang tinarget? Kasi nga, ang term na ginamit niya, ikad, nasa plurality. Kung hindi sana buwig ang kanyang tutukuyin, dapat hindi ikad, kundi o kaya levadu. At marami pang mga salita dyan. So yan ang dapat nating maunawaan. Kaya tinukoy niya yung buwig kasi mayroon pong mga naka-insert dito na marami pang membro. Yan yung dapat na maunawaan. Then, pa isa natin example, assignment, yung didake, at yung commentary na pinagsasabi niya kanina, hindi rin po niya inilabas ngayon ang sagot. Aabangan ko pa rin yan hanggang mamaya. Yan. Okay? So, dapat, patunayan natin, Ito, babasahin ko muna, itong isang bahagi ng didake, sa 7, 1 hanggang 3 ng didake. Sabi dito, but with respect to baptism, tumutukoy sa baptism, baptized as follows, having said all things in advance, baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So i-trace po ninyo yung didake. Trinitarian doctrine po yan. Hindi yan tumutukoy sa doktrina ng end times. Hindi ho. Kasi ito mahirap sa doctrines ng end times, Ayaw ng biblical languages, sapat na sa kanila yung common sense. Delikado po yan, mga kaibigan at mga kapatid. So, dito sa natitira kong oras, nabutan. Okay, so ang fifth stage, Bro Francis, 5 minutes para sa iyo, bro. Pasok. Yung huli niyang binanggit sa binasa sa didake, ang burden of proof nasa kanya kasi sabi ko nga, hindi yan nagtuturo ng isang Diyos, may 3 personang Diyos. Tapos, kunwari, pipilitin niya, hindi naman kailangan nakasulat yan, yun na nga, interpretive na lang yun. Pero ito, sabi niya, nag-quote siya dito sa didake, bautismuhan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi naman yan dagdag na pruweba na 3 personang Diyos. Kasi dito lang sa Mateo sa Biblia meron na yan So bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo Wala naman sinasabi ang Diyos ay nabubuo ng Ama, Anak, Espiritu Santo na persona. So yan ay utos sa bautismo. Diba? Interpretasyon na lang ay ibig sabihin 3 sila doon. Interpretasyon na lang yan. Ngayon, sabi niya rito, dati, Trinity ang unawa nila at ngayon hindi na. Tapos sabi niya, mali ang sabi ko. Inulit ko lang yung sinabi niya, Kung ano yung sinabi niya, hindi raw Trinity. Ngayon, ito ngayon another burden of proof. Kailangan may commentary, kailangan meron siyang commentary doon sa lumang tipan na 3 personang Diyos. Kung walang commentary na 3 personang Diyos, presumption na lang yan. Di ba? Hindi mo pwede gamitin yung Hudyo today na may Trinitarian ngayon na Hudyo para sabihin, Trinitarian din sila noon.
Diba? Naniniwala rin sila sa Trinity noon. At yung Trinity na paliwanag ng mga Kristiyano ngayon, kahit ng Katoliko, na may tatlong personang Diyos, no? Nag-uusap-usap, nagtutulong sa paglalang, pantay-pantay na Diyos. Okay. Ang nagtanong siya, nauna ba yung ano yung nauna, yung commentary ng Hudyo o Didache? Ang sagot ko, ang commentary ng Hudyo, mayroon nauna, mayroon ding dito sa panahon ng Church Ages, yung Talmud. So ibig sabihin, yung commentary, hindi siya iisang panahon lang. Meron siya mula noon hanggang ngayon. Nagagawa hanggang panahon ng Kristyanismo, may commentary pa rin. Okay, next. Dito sa Hebrews 1:8. So, ituloy ko yung sinasabi ko kanina. Kung totoo ang Trinity, hindi lang tatlo ang Diyos, no? Basahin ko. 9. Iniibig mo ang katwiran at kinamuhian ng kasamaan, kaya ang Diyos na siyang Diyos mo, ay pinahirang ka ng langis ng kagalakan higit sa iyong kasamahan. Ngayon, ilan Diyos to? Una, yung Diyos Ama. Yung Diyos na siyang Diyos mo. Ay, kung Diyos ang Ama ang nagsasalita, may iba siyang Diyos na tinutukoy dito. Kasi Diyos Ama raw yung nagsasalita eh. So verse 9, sabi ng Diyos, yung Diyos mo, kaya ang Diyos mo, so ibang Diyos pa yon, no? Pinahiran ka, yan ay yung Diyos Anak, ng langis ng kagalakan higit sa iyong kasamahan. May kasamahan pa siya, plural, thy fellows. At least dalawa yan. So at least 5 ang Diyos dito. So misinterpretation to ng Bible, no? Ano ba pinanggalingan nito? Psalms 45:6. Mayroon silang sinasamba na Diyos. Ano yung tinutukoy ni Pablo nung binanggit niya? Unto the Son, he said. Kasi yung Son ay nahula doon sa verse 9 ng Hebrews, doon naman sa Psalm 45, doon sa verse 7 ng Psalms. Ano yung hula sa anak? Yung hula sa anak, pinahiran siya ng Diyos ng langis ng kagalakan higit sa kanyang kasamahan. Ang kasamahan niya, hindi mga Diyos din. Ang kasamahan niya, katulad ng ibang propeta at ibang mga lingkod ng Diyos na pinahiran din. Pero yung pahid sa kanya, ang pinaka mataas na pahid. Yan lang ibig sabihin yan. Kaya kung Diyos Ama nagsasalita sa Diyos Anak, di dalawa na yan, tapos binanggit pa ng Diyos, ang Diyos mo, ang Diyos pinahiran ka, o iba pang Diyos yun kasi in the third person, tapos may kasamahan pa siya, sino yung mga kasama niya kung Diyos siya? Yung mga Diyos din yun. Di ba? Pero mali nga interpretasyon eh. Of course, hindi na ito napapansin ng Trinitarian. Okay, so this is the final round, the 6th round. At bro Fernando Camacho, 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Di ba ako mahuli or siya pa rin siyang maano? Akala ko yung alternative ang huli. Oo nga pala. Oo. So ayon pala sa ating nakaugalian sa DevCo, no? Mauuna gaya ng dati. Naalala ko din na mauuna yung ating negative dito. So bro Francis, 5 minutes para sa yung last na conclusion. Okay, 5 minutes. Time start now. Kasasalita ko lang, hindi bali. So, simple lang. Ito na lang mga challenge, no? Yung quote mula sa Hudyo na 3 person ng Diyos, kahit sa Didache at saka komentary ng Hudyo na 3 persona ang Diyos, no? Tapos itanggi niya na doon sa mga propeta sa Lumang Tipan, kahit yung mga Salmo at saka Isaiah, ay may nagsasalita ng first person of God, kinu-quote siya directly, tapos mayroong nagsasalita in the third person of God. Kung naintindihan niya yung first person, second person, mas mababaw na grammar yan. Tapos,
dito sa baptism in Jesus name, sorry, baptism ng Father, Son, Holy Ghost, ang pinag-usapan dyan, baptism. So, walang pinag-usapan dyan, Diyos yan. Ay, yung Diyos ay tatlong persona, hindi binanggit ganyan. Dito tayo sa ikad. Aminin mo, kung honest ka, yung salitang ikad, maraming ginamit sa Bible as numerical 1. Kahit yung buwig ay numerical 1. Okay? Kung yung buwig ay numerical 1, hindi na bago yung ekad bilang numerical 1. Hindi nagbago. Kasi pinipilit niya, hindi yan numerical 1 eh. Ibang 1 yan eh. Ibang ekad na yan, ibang meaning na yan eh. Hindi na wala ang meaning niya kasi tinutukoy lang naman buwig yung isa eh. O, hindi na ubas yung isa, kundi buwig ang isa. O, kung buwig ang isa pa rin siya, in number. O, pwede ko rin tanungin yan in detail. Kapatid na Camacho. Ilan buwig yan? Isa? Ilang bilang na buwig? Isa lang o marami pa ang iba? Buwig. Ilang buwig yan? Ilan buwig? Sorry, sasagot pala ako. Opo, isa lang po ang buwig dyan. Katulad po yan ng ating Panginoon. Doon sa 6.4, isa lang Panginoon. Kung isa lang naniniwala ka, isa lang ang bilang ng buwig. Yes po, yung isa po, no? Kaya buwig kasi nga ekad. Katulad po sa Panginoon, ekad din po ginamit sa 6.4 nang ibig sabihin may tatlong persona sa loob. Yung buwig, meron ding mga membro sa loob. So yung salitang isa, ito ay bilang to, bilang. Yes, numero po yan ng Hebrew na mayroong dual meaning. So, naniniwala ka yung ekad ginagamit sa bilang, di ba? Yes, bilang po talaga yan, yung salitang ikad. Bilang siya, ganun din yung paggamit sa buwig. Bilang din siya, isang buwig. Bilang din siya. Itinambal po yung salitang buwig kasi ang ginamit po ikad, hindi ak or lebadu. Katulad po sa Panginoon. Ang tinatanong ko kung bilang siya eh. So, hindi mo sinabi kung bilang siya o hindi. Hindi. Yung buwig hindi bilang. Yung buwig hindi bilang. Ang ekad po ay bilang sa buwig. Tama po ba? Tama nga po yan. Yung ikad bilang sa buwig. Kasi yung buwig binubuo ng maraming bahagi. Katulad ng sa Panginoon. Sige na po. Okay. So, ganito. Yung ekad at yung Elohim sa Bible, maraming talata, isa lang talaga tinutukoy, hindi maramihan. Yung nagparami doon sa ubas ay yung salitang buwig. Okay? Ganun lang pa simple yan. So, dito naman sa Hebrews 1:8, ang anak yung hinuhula. At hindi lang yung Hebrews 1:8 pa. Doon sa iba-ibang talata na kinote ni Pablo, meron Diyos ang nagsasalita, merong hindi Diyos ang nagsasalita. I-quote ko yung iba. Ikaw, Panginoon, mula sa pasimula ay nilatag mo ang pundasyon ng lupa at ang langit ay gawa ng iyong mga kamay. Ito ay quote din sa Psalms. Pero sino yung nagsasalita? Diyos din ba? May tinatawag siyang ibang Panginoon? Of course. Pagpupuntahan niyo sa Psalms, ang nagsasalita rito, yung mga propeta, yung mga awit sa Diyos. Tapos ito sa verse 14. Are they not all ministering spirits? Hindi ba sila mga lingkod na spirito? Ito ay quote din ito sa Lumang Tipan. Sino yung nagsasalita? Kunin nyo yung context, sino yung nagsasalita. Ngayon, ito, Diyos na to, no? Verse 13. Kanino sa anghel kanya sinabi? Okay, so that is the final 5 minutes of Bro Francis ng End Time. So dadako na tayo sa ating final 5 minute naman kay Bro Fernando Camacho. So your time start now. Okay, sa pagpapatuloy po ng aking
huling 5 minuto, hindi na naman po sinagot yung Isaiah 48 verse 12, 13 hanggang 16. So papaano po tayo maibubuwal nito? Ibig sabihin, nanatili pa rin tayong nakatayo, no? Hindi po niya sinagot eh. Then doon sa Hebreo, no, sa 1:8, hindi niya matanggap na ito ay vocative form kasi nga ang gusto niya common sense lang, ayaw na ng biblical languages. Mahirap po yan mga kapatid. At pinapalabas po niya na hindi lang 3 kundi 5 kasi ginamit yung Hebreo, tawag dito 1:9, no? Actually mga kapatid, dito muna ako sa 1:8, no? Yan po ay sinipi Isaiah 45 verse 6 to 7. Tingnan po ninyo. Vocative din ang pagkakagamit. Ibig sabihin ng vocative, direktang sinasabi doon sa kausap. Kaya nang nagsalita ang ating Panginoon doon sa Hebreo na ang ating Panginoong Diyos Ama, doon sa Hebreo 1:8 na Diyos, direkta niyang tinutukoy na Diyos din, no? Yung anak. At yung sa talatang 9, isa pa itong deklarasyon na meron na pareho talaga silang Diyos sa kalikasan. Kasi yung tinatawag na Diyos, ina-address na Diyos ng Ama, which is yung anak, ay Diyos din. At yung anak na Diyos, ang Diyos din po nun, yung Ama doon sa verse 9. Hindi po ito 5 Diyos na. Ito yung mahirap kapag more on common sense, no? Walang tawag dito, walang pag-aaral ng biblical languages, no? Puro hula. Puro hula. Hindi po yan mananayo mga kaibigan. Then hindi talaga din matanggap yung salitang buwig, no? Yung salitang isa talaga tumutukoy sa buwig kasi nga yung isa doon ekad, no? Tinutukoy niya yung buwig, yun yung ekad. Yung buwig, ano bang meron doon sa buwig? Bakit tinutukoy yun na ekad? Kasi nga binubuo yun ng marami pang bahagi. Kaya nga buwig katulad sa Panginoon. Bakit ginamit yung ekad na Panginoon? Kasi yung Panginoon sa loob nun may doon 3 persona. Ito yung hindi natin hindi matanggap ng atin pong kaibigan, mga kapatid, then mamaya babasa ako ng ng didake, merong Trinity mamaya. Iano ko muna to. So dito makikita natin sabi pa niya, ito daw po ay inihuhula, yung Hebreo 1:8. Mali po, vocative nga direktang pagsasabi doon, hindi yan hinuhula, no? Direct approach ang ibig sabihin niya, talagang yung Ama kinikilala ng Diyos, yun pong anak. Kaya hindi ito nakasugat doon sa ating pananayuan na ang Trinity ay biblical. Hindi po napatunayan ng ating pong kaibigan na mali ang paniniwala ng Trinity. Mana pa ang nakita natin dito, puro lamang haka ang ginagawa ng end times, puro lamang common sense, walang biblical, wala talagang solid na biblical reasoning from the original copy ng mga Hebrew and Greek manuscript, no? Napakahalaga niyan mga kapatid. Hindi po pwede tayong mananangal lang sa puro common sense, no? Puro English translation, puro Tagalog translation. Hindi natin masasalo yung lahat ng katotohanan kapag sa mga translation lang tayo. Babalik at babalik talaga tayo sa biblical languages. Yan, kaya nga natutuwa ako mga kapatid, until now ay hindi po magiba-giba ng negative side ang pananayuan po naming mga Trinitarian na meron talagang ekad na Diyos na binubuo ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. Isa sa talatang kumampi sa atin na ginamit niya, yung Isaiah 48, 12, 13 hanggang 16 at ang Hebreo 1:8 na pinipilit baluktutin, kaya lang dahil dala natin ng katotohanan, hindi mapangyayari mga kapatid. Kaya sabi na nga 2 Timothy 3:7 na laging nagsisipag-aral at kailanpaman hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Bakit? Puro sapat na yung common sense, no? Sapat na yung sense of common, no? Sapat na yung Bible translations, no? Hindi ho ganyan ang ating dapat na maging pag-aaral. Naniniwala tayo mga kapatid na ipinagkaloob sa atin ang makaunawa ng kasulatan. 13:11 ng Mateo. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, dapat po hindi pinagkaloob sa kanila. Kaya kahit anong pagpapaliwanag natin gawin, hindi nila matatanggap. No? Yun ang didakin na contemporary writings ng mga apostol, hindi nila matanggap.
no? Akala nila kumakampi sa kanila. Time. Okay? Yun, Thank you. dito nagtatapos ang debate natin ngayon between Fernando Camacho ng SDA versus Francis Chan ng End Time. So, bigyan ko muna sila siguro ng tig 1 minute na pasasalamat. Nahin ko na si Fernando Camacho. This is not rebuttal. So, proceed ka, bro. Yes, abot-abot ang atin pong pasasalamat, no, sa atin pong kausap kay Pastor Francis Chan, sa atin pong mga kaibigan End Times, ano, sa atin pong mga kasama rito sa platform, at syempre hangad natin na ang Diyos pa rin ang patuloy nating na itataas sa pag-uusap na ito. Salamat din po sa programa ng DevCon, na-miss ko po ang DevCon, no? At ganoon din kay kapatid na Rasha. Kapatid na Rasha, I miss you. At thank you sa inyong mga napakagandang pagmamoderate, no? At sundan nyo po yung aking channel, mga kaibigan, sa YouTube. Type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry. At meron din po kaming live program every Sunday 4 to 6 PM. At nauulit po yan ng Martes at Huwebes, alas 8 naman po yan ng gabi, dyan po sa kabilang himpilan na ask o ayon sa kasulatan. Muli po, maraming salamat po sa inyo, ganun din sa mga nasa platform, Pastor Wimpy, Pastor Eric, Pastor kapatid na Joey, Pastor Rosendo, kay Geron, at sa mga hindi ko na po nakikita rito. At sa comment section, pati sa comment box, maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Ayun, that is Fernando Camacho ng SDA. At bigyan ko din ng 1 minute pasasalamat at kung meron siyang i-advertise din. Bro Francis ng End Time. Pasok, bro. Salamat at inimbitahan ko kayo mag-join sa group na Kogyo End Time Series. Kogyo Seryang Kawakasan. Mga audio files, ma-download ninyo. Kahit yung debate dito. At yung debate na to, ilalagay ko sa group na Kogyo Chronic Kawakasan, na search nyo na lang. Tapos, kahit after debate, mag-aralan tayo one-on-one tungkol sa Godhead. Patunayan natin na ang Diyos ay iisang spirito, iisang Diyos. So, yan lang po. Salamat sa lahat. Purihin ng Diyos. Okay, at ang Debaters Convention din ay gustong i-promote yung ating YouTube channel, Debaters Convention Official. At sana i-subscribe nyo din. Kahit kami na yung panghuli sa inyong listahan. Yan, Debaters Convention Official. At ang debate na ito ay mapupunta doon. At yung ating mug at saka t-shirt available pa din sa Shopee at Lazada. Please paki-suportahan nyo yung Debaters Convention para tuloy-tuloy tayo na magkaroon ng mga ganitong gawain. At kung gusto nyong sumali sa mga ganito, pwede kayong mag-message sa akin, Rasha Vista, or sa Debaters Convention na page. Mag-message lang kayo at isasali ko kayo sa ating mga group call. Dahil hindi po lahat ganito nagla-live. Meron po kaming anong tawag doon? Yung hindi sa live parang nasa off-cam. Yan, marami po kaming ganyan at minsan umabot kami ng alas 5. Kaya yung mga ano dito nagkakasakit. So ganun. Yun. Pinawisan na ako ngayon, no? Okay, so this is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out. I was